Kabanata 11. Suot ni Luna ang itim na masikip na leather pants upang mas madali siyang makapagmaneho ng motor. Pagdating niya, agad niyang hinubad ang kanyang helmet at guwantes. Bumagsak sa kanyang balikat ang mahaba niyang buhok, parang agos ng tubig, at nagbigay sa kanya ng isang malaya at matikas na anyo. Hindi kapani-paniwala ang kanyang kagandahan. Halos hindi mapigilan ni Lucian ang pagpito habang pinagmamasdan ang kanyang pagdating. Milan Ford, sa tingin mo ba hindi kita kayang hawakan? Mariing tinulak ni Lucas ang kanyang anak sa sulok ng sala at sa isang mabilis na galaw, nahuli niya ito. Ang maliit na bata ay pumipiglas ng matindi, parang isang galit na maliit na hayop, pilit na ikinakampay ang malalambot niyang braso. Huwag! Mabilis na sumugod si Luna at inagaw si Little Treasure mula sa mga kamay ng kanyang ama. Sandaling natigilan si Little Treasure at tumangala upang tingnan ang bagong dating. Agad namang namula ang kanyang mga mata at ibinaon ang mukha sa dibdib ni Luna, ayaw nang bumitaw kahit ano pa ang mangyari. Mahigpit ang pagkirot sa puso ni Luna nang makita ang batang kahapon lamang ay napakalambing, ngayon ay nanginginig sa takot at puno ng pangamba sa kanyang mga mata. Hindi na niya inalintana kung sino ang kanyang kinakausap, kahit pa ito ang nakakatakot na Big Boss. Sa galit niya, mabilis niyang binuga ang kanyang mga salita na parang isang machine gun, Mr. Ford, alam kong wala akong karapatang makialam dahil outsider lang ako. Pero gusto ko lang sabihin, may malaking problema sa paraan mo ng pagpapalaki sa kanya. Ang mga bata ay nangangailangan ng init at pagmamahal, lalo na sa murang edad. Bukod pa roon, espesyal ang sitwasyon ni Little Treasure. Nakaranas siya ng matinding trauma at lumalaki siyang walang ina sa tabi niya. Paano mo nagagawang maging ganito kahigpit sa kanya? Dapat mas mahinahon at maunawain ka. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya natatakot? At muntik mo pa siyang saktan. Napahinto at napatitig na lang si Lucas habang nagsasalita ito. Kasalanan ko. Napatawa naman ng mahina si Lucian, punong-puno ng kasiyahan ang ekspresyon niya nang marinig niya mismo na umamin ang kanyang kapatid sa pagkakamali nito. Sinabihan kita na may mali sa paraan mo ng pagpapalaki sa kanya, pero noong ako ang nagsabi, sinungitan mo lang ako. Pero nang si Luna ang nagsabi, agad mo namang tinanggap. Pagdating ni Luna, para bang isang maliit na tuta si Little Treasure na natagpuan ang kanyang amo. Agad siyang sumunod sa kanya nang walang reklamo. Isang napakalaking pagbabago mula sa mabangis na batang leon na nagwawala kanina. Maingat na hinaplos ni Luna ang ulo ni Little Treasure upang pakalmayan ito. Anong nangyari ngayon? Hindi ba maayos naman siya kaninang umaga? Napabuntong hininga si Lucian. Ano pa nga ba? Miss na miss ka ni Little Treasure. Gusto kanyang makita o kahit man lang makausap sa telepono. Pero dahil ayaw niyang istorbohin ka, hindi siya pinayagan ni Kuya. Kaya hayon, nagwala siya. Tumakbo kung saan-saan at binasag ang lahat ng madadaanan sa sala. Siyempre, ayaw ni Kuya na masanay siya sa ganyang ugali, kaya nagtalo sila. At eksakto namang dumating ka sa gitna ng gulo. Dahil lang hindi siya pinayagang makita o makausap ako. Hindi makapaniwala si Luna. Sinabi na sa kanya ni Lucas na sobrang malapit sa kanya si Little Treasure, pero hindi niya inakalang ganito kalaki ang epekto niya rito. Napailing si Lucian habang binibigyan siya ng sunod-sunod na halimbawa. Naalala mo ba yung araw na hinimatay ka sa stockroom? Ayaw ni Little Treasure na may ibang humawak sa'yo. Si Kuya mismo ang nagbuhat sa'yo papunta sa ospital. Hindi napigilan ni Luna ang mapatingin kay Lucas. Ano? Siya mismo ang nagdala sa akin sa ospital. At nung nagising si Little Treasure sa ospital at wala ka roon, inakala niyang patay ka na. Nagwala siya at muntik nang tumalon sa bintana. Napakalma lang siya nung ibigay ni Kuya yung sulat na iniwan mo. Kagabi naman, ginamit niya ang kanyang ultimate move, na hunger strike para pilitin si Kuya na dalhin siya sayo. Pero ngayong gabi, dahil kinain niya lahat ng pagkain matapos ang tawag mo, hindi niya magamit ang taktik na yon. Kaya heto, naghanap siya ng ibang paraan. Napakagatlabi si Luna. Kumain siya ng marami. Naaalala niyang sinabi niya kay Little Treasure sa tawag nila kanina na kumain ito ng mabuti. So, kasalanan ko pala to.
Napakaraming impormasyon ang isiniksik ni Lucian sa kanyang sinabi kanina. Ilang sandali rin bago tuluyang naunawaan ni Luna ang lahat. Tumingin siya kay Little Treasure na mahigpit na nakadikit sa kanya. Little Treasure, binasag mo ba ang lahat ng iyon dahil gusto mo lang akong makita? Tumanggaw si Little Treasure. Kumunat ang noo ni Luna. Alam mo bang mali ang ginawa mo? Umiling ang bata. Sa wakas, naunawaan ni Luna kung bakit mahigpit si Lucas. Malamang, masyadong nasanay si Little Treasure sa pagiging sunod sa luho kaya akala niya ay likas na dapat lang na palaging nasusunod ang gusto niya. Matalim ang tingin ni Luna nang magsalita siya, kung ganon, sasabihin sa'yo ni tita. Mali ang ginawa mo. Ganon ang ginagawa ng masasamang bata. Hindi mo na dapat ulitin iyon, naiintindihan mo. Muling tumanggaw si Little Treasure. Hindi may pinta ang ekspresyon sa mukha ni Lucas. Bagamat matigas ang ulo ng kanyang anak, isa siyang batang marunong tumupad sa pangako kapag may sinang-ayunan siya. Ilang psychiatrist na ang sumubok ng iba't ibang paraan upang matanggal ang masasamang ugali ni Little Treasure. Gaya ng pag-aayuno, pagkukulong sa sarili, at pagsira ng mga gamit upang makuha ang gusto niya ngunit hindi ito kailanman nagpatinag. Masyadong mahina ang loob ng kanyang mga lolo't lola para gumamit ng mas matinding paraan ng pagdidisiplina. Sa tuwing nagwawala ang bata, agad silang sumusuko at hinahayaang gawin niya ang gusto niya. Ngunit si Luna, mayroon siyang hindi maipaliwanag na impluwensya kay Little Treasure, higit pa sa inaasahan ni Lucas. At, syempre, ikinagagalak niya iyon. Matapos itakda ang mga patakaran, sinubukan ni Luna na patulugin ang bata. Sa malambing na tono, sinabi niya, paano kaya kung baguhin natin ang kanta ngayong gabi? Masunuring tumanggaw si Little Treasure. Napahinto saglit si Luna bago nagsalita, isipin ko muna kung anong kakantahin ko, Baby Shark, Twinkle Twinkle Little Star o di kaya Baba Black Sheep. Aniya at inumpisahan na ang pagkanta. Si Lucian, na nakasandal sa may pintuan, ay muntik ng matamba. Sa talino ng batang yan, paano niya magugustuhan ang ganyang mga kanta? Malaki na yan at hindi na pang-baby dapat ang kantahin ninyo. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang nakangiti si Little Treasure habang nakikinig. Mas nakakagulat, ang mismong kapatid niya rin ay mukhang nasisiyahan sa kanta. Matapos sa wakas ay nakatulog na si Little Treasure. Napabuntong hininga si Luna habang nag-uunat. Halos maubos ko na ang lahat ng children's songs na alam ko sa buong buhay ko. Nabigla si Lucian. Bakit children's songs lang? Pwede namang ibang kanta. Napapraning na ako sa mga kantang pambata na to. Walang pakialam na kinuha ni Luna ang rubber band sa kanyang palso at itinali ang buhok niya. Bahagyang tumaas ang kanyang mapupungay na mata. Ibang kanta. Aba, bukod sa children's songs, puro hindi pambata ang mga kanta ko. Sa sandaling iyon, bumalik sa alaala ni Lucas ang gabing kinantahan ni Luna si Little Treasure sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lalong nasabik si Lucian. Talaga? Anong mga kanta yan? Kantahan mo nga ako ng ilan. Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Lucas sa nakababatang kapatid. Biglang nanigas si Lucian, agad na tumayo ng tuwid. Ang kapatid ko talaga, ang kitid ng isip. Hindi ka naman siguro masyadong malayo nang tawagan ka ni Lucian, di ba? Tanong ni Lucas. Kung hindi, paano mo nagawang makarating agad dito? Hindi, nasa apartment lang ako. Pinaharurot ko lang ang motor ko papunta rito. Ang bilis ko, di ba? Mayabang na sagot ni Luna. Hindi na nakapagtaka kung bakit ganoon ang suot niya. Mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa suot niya kahapon. Kung kahapon ay mukha siyang isang konserbatibong diwata, ngayon naman ay isa siyang ligaw at malayang diyosa. Masyado itong delikado, malamig na puna ni Lucas, puno ng hindi pagsang-ayon ang kanyang ekspresyon. Agad niyang tinapunan ng tingin si Lucian. Ang salarin na tumawag kay Luna. Wala yon, sanay ako magmaneho. Walang pakialam na winasiwas ni Luna ang kanyang kamay. Pagkatapos, napabuntong hininga siya at tumikim. Sige, aalis na ako. Maayos na rin naman si Little Treasure. Paalis na sana siya nang biglang magsalita si Lucas. Miss Windsor,
May isa akong di gaanong kaaya-ayang hiling. Dahil wala na ang kanyang inis, bumalik si Luna sa dati niyang magalang na sarili. Mr. Ford, sabihin niyo lang. Hanggat kaya ko, susubukan kong tumulong. Alam niyang malakas ang kapangyarihan ng pamilya Ford, hindi lamang sa negosyo kundi pati sa underground world. Ang Demon King Ford ay isang taong hindi nagdadalawang isip na kumilos sa isang iglap kung hindi nagustuhan ang isang bagay. Sa seryosong ekspresyon, ibinaling ni Lucas ang tingin sa kanyang anak na mahimbing nang natutulog sa kwarto. Alam mo naman noong nakaraan, aksidente siyang natrap sa stockroom sa bar. Mas matindi ang naging epekto kay Little Treasure kaysa sa inaakala ko. Gusto kong hilingin na kung maaari, Miss Windsor, maaari ka bang lumipat dito at manatili ng ilang panahon? Ikaw lang ang nakakapagpakalma sa kanya sa ngayon. Hanggang sa tuluyan siyang gumaling sa trauma niya. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Ha? Lilipat ako dito, at titira. Kabanata 12. Napakamot si Luna sa ulo, hindi maitatangging nag-aalangan. Hindi ba? Medyo hindi ito naaangkop. Pwede naman akong pumunta rito kahit kailan kung gusto akong makita ni Little Treasure. Napabuntong hininga si Lucas habang minamasahe ang sentido. Maraming hindi tiyak na bagay, lalo na sa gabi. Paano kung may bigla ang pangyayari at kailangan mong magmadaling pumunta rito muli gamit ang motor mo? Delikado iyon. Bukod pa roon, dahil sa pagkatao ko, hindi rin ganoon kadali para sa akin na palaging dalhin si Little Treasure para bisitahin ka. Alam kong inilalagay kita sa alanganin sa hiling kong ito, pero bilang ama niya, nais ko pa ring ipakiusap ito sa'yo. Sana pumayag ka. Unti-unting sumakit ang ulo ni Luna. Kung ginamit lang ni Lucas ang kanyang kapangyarihan upang pilitin siya, hindi siya magdadalawang isip na umalis. Pero sa halip, hindi man lang niya ginamit ang kanyang impluwensya, bagkus, taos-puso siyang nakiusap. At sa harap ng isang labis na kaakit-akit na mukha, paano niya ito tatanggihan? Samantala, nakamasid si Lucian sa kanyang kapatid na punong-puno ng paghanga. Sobrang galing. Hindi niya inasahan na gagamitin ng kuya niya ang ganitong klase ng estratehiya. Mula sa pagiging dehado, nagawang gawing kalamangan nito ang sitwasyon. Binuksan niya ang landas patungo sa puso ni Luna. Sa halip na maging hadlang, si Little Treasure ang naging pinakamalakas niyang sandata. Sa mismong sandaling iyon, biglang bumangon si Little Treasure mula sa kama na may takot sa kanyang mga mata, dahilan upang matamba ang lampara sa tabi ng kama. Nang makita si Luna, saka lamang nawala ang pangamba sa kanyang mukha. Agad siyang sumugod sa kanya na parang isang palasong binitiwan sa pana. Sino man ang makakakita sa matinding takot sa kanyang mga mata ay siguradong mahahabag. Mabilis na lumuhad si Luna at mahigpit siyang niyakap. Baby, anong nangyari? Bakit ka nagising? Ibinaon ng bata ang kanyang ulo sa dibdib ni Luna, ang maliliit niyang bisig mahigpit na nakapulupot sa kanyang leeg. Siya, nandito si tita. Huwag kang matakot. Hinaplos-haplos ni Luna ang kanyang likod, habang nagsasalita mula sa katawan nito. Napagulo nito ang kanyang damdamin. Sanay siyang iwasan ang mga bata, pero bakit hindi niya magawang kamuhian si Little Treasure? Matapos niyang mapatulog muli si Little Treasure, dahan-dahan silang lumabas ng kwarto at maingat na isinara ang pinto. Sa pagkababa niya, nakita niyang nalinas na ng mga kasambahay ang kaguluhan sa sala. Naging kasing linis muli ng dati ang buong lugar. Ganoon ka-epektibo ang mga kasambahay ng pamilya Ford. Hindi lang sila mabilis kumilos, mahusay din sila sa kanilang trabaho. Bagamat halatang nagtataka ang ilan sa kanila kung sino si Luna, wala ni isa ang naglakas loob na tumitig sa kanya ng matagal, lalong wala ang nagchismis. Tahimik silang umalis matapos tapusin ang kanilang gawain. Paglabas niya ng kwarto, tahimik siyang tinitigan ni Lucas. Walang anumang pressure, walang anumang sapilitan. Nag-alinlangan si Luna. Ngunit nang maalala niya kung paano mahigpit na kumapit sa kanyang damit si Little Treasure, lumambat ang kanyang puso. Malalim siyang huminga bago nagsalita, "Sige, Mr. Ford. Tatanggapin ko ang hiling mo. Isipin mo na lang itong kabayaran sa pagligtas sa akin ni Little Treasure noong nakaraan."
Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Lucas. Salamat. Maaaring magising si Little Treasure anumang oras. Hindi na siguro ako makakaalis ngayong gabi, pero nasa apartment ko pa lahat ng gamit ko. Napangiwi si Luna. Walang problema. Ipapakuha ko ang mga gamit mo. Agad na tumawag si Lucas sa kanyang katiwala upang ayusin ang lahat. Samantala, si Lucian, na hindi man lang nakasingit sa usapan mula simula hanggang wakas, ay natulala sa bilis ng pangyayari. Ano to? Bigla na lang silang magsasama sa iisang bahay. Tiningnan siya ng kanyang kapatid na may malamig na tingin. May iba ka pa bang kailangan? Aalis na ako. Agad namang tumalilis ang kinaiinisan niyang third wheel. Akala niya noon, si Luna ang delikadong kalaban, pero hindi rin naman pala biro ang kuya niya. Ngayong nakita niya kung paano ito kumilos, naunawaan niya ang isang bagay. Hindi pala kulang sa talento ang kanyang kapatid pagdating sa panliligaw. Ang totoo niyan, hindi lang nito inalis ang sil niya sa loob ng 32 taon. Samantala, inihatid ni Lucas si Luna sa isang silid malapit sa kwarto ni Little Treasure. Dito ang kwarto mo mula ngayon. Ipapa-remodel ko ito ayon sa gusto mo. Agad na umiling si Luna. Nako, hindi na. Ilang araw lang naman akong mananatili rito. Masyadong matrabaho kung i-renovate pa. Hindi naman. Walang emosyon ngunit puno ng kasiguraduhan ang sagot ni Lucas. Tinanggap niya mula sa katiwala ang isang bangkos ng susi at iniabot iyon kay Luna. Narito ang mga susi ng bahay. Maaari kang pumasok kahit saan mo gusto. Ang main door ay may password na 571,414. Ito naman ang susi ng attic, pakibantayan ng maigi. Minsan, tinatago ni Little Treasure ang susi at doon siya nagkukulong. Ang susi namang ito ay napasinghap si Luna nang mapansin niyang ibinigay ni Lucas ang lahat ng susi. Maliban sa isa, ang susi ng kanyang safe. Wait lang, Mr. Ford. Hindi ba masyado kang kampante sa akin? Hindi ka ba natatakot na pag nakawan kita? Tumingin si Lucas sa kanya, walang bahid ng biro sa mukha. Ano ang gusto mo? Ipapakuha ko para sayo. Napaubo ng ilang beses si Luna. Talagang natalo na siya ni Lucas. Agad niyang sinubukang magpaliwanag, nagbibiro lang ako. Biro lang yun. Ngunit tila ba nalulong na si Lucas sa pagbibigay ng mga susi. Walang kahirap-hirap niyang inihagis sa kanya ang isa pa. Mahirap makahanap ng taxi mula rito. Hindi magiging madali para sayo ang pagbiyahe papunta sa trabaho. Gamitin mo na lang ang sasakyang ito. Biglang natahimik si Luna. Bakit? Bakit pakiramdam niya ay parang isa siyang alagang babae kahit panandalian lang siya rito? Hindi ito ganoon. Kung alaga siya, dapat ay itinatago siya sa labas. Anong klaseng sugar daddy ang magbibigay ng lahat ng susi ng kanilang bahay sa isang babae, kasama pa ang anak niya? Hindi ito pagiging isang kept woman. Ito ay pakiramdam ng isang bagong kasal. Bigla niyang naalala kung paano biglang nag-propose sa kanya si Lucas sa unang beses nilang pagkikita. Buong kumpiyansa niyang masasabi na naiintindihan niya ang mga lalaki. Pero ang lalaking nasa harap niya ngayon ay parang isang computer system na may pinakamataas na antas ng firewall. Hindi niya ito matukoy, hindi niya ito maunawaan. Hindi niya alam kung ang pagpapaubaya niya ngayong gabi ay maghahatid sa kanya ng kapalaran o kapahamakan. Dahil hindi maganda ang lagay ni Little Treasure ngayong gabi, nanatili si Luna sa tabi nito. Doon siya natulog sa maliit na kama ng bata, para siguruhing magiging maayos ang lahat. Sa hating gabi, tahimik na bumukas ang pinto ng kwarto. Isang lalaki ang pumasok, maingat ang bawat hakbang, at naupo sa paanan ng kama. Nasa kalagitnaan siya ng marahang paghaplos kay Little Treasure na tuluyang mahulog sa tulog. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng lampara sa tabi, mahimbing na natutulog ang isang babae. Mababaw ang kanyang paghinga, at may payapang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang malambot niyang mga labi ay parang cherry blossoms na namumukadkad sa tag-init. Bahagyang nakabuka, waring isang hindi binibigkas na paanyaya. Maya-maya, isang anino ang bumalot sa kanyang maaliwalas na mukha.
Dahan-daang lumapit ang lalaking nakaupo sa gilid ng kama, palapit ng palapit. Sapat na ang lapit niya upang maramdaman ang kanyang paghinga. Kailangan lamang niyang igalaw ng bahagya ang kamay upang makuha ang nais niya. Ngunit sa huling sandali, pinigilan niya ang sarili. Sa halip, isang malamig ngunit banayad na halik ang dumapo sa noo ng babae. Luna, mahaba pa ang mga araw natin, bulong nito sa mahimbing na natutulog na babae. Kinaumagahan. Akala ni Luna ay mahihirapan siyang makatulog sa isang bagong higaan, pero kabaligtaran ang nangyari. Mahimbing siyang natulog. Wala man lang panaginip na gumambala sa kanyang pahinga. Pagmulat ng kanyang mga mata, napansin niyang gising na si Little Treasure. Tahimik itong nakaupo sa tabi niya, seryosong nagbabasa ng isang libro. Walang ingay, walang kahit anong abala. Ang bait-bait niya ngayon, pero hindi mo maiisip kung paano siya nagwawala noon kapag nagagalit. Magandang umaga, darling, bati ni Luna habang naupo at inakap ang kumot. Mabilis na iniangat ni Little Treasure ang kanyang ulo, tila nagulat. Bagamat hindi siya nagsalita at hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, nakita ni Luna ang kislap ng tuwa sa kanyang mga mata. Napangiti si Luna. Inabot niya ang noo ng bata at tinanggal ang isang maluwag na hibla ng buhok. Wala akong trabaho ngayon, kaya makakasama kita buong araw. Pagkarinig nito, lalong naging masaya ang bata. Kahit hindi ito ngumiti ng todo, bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi. Halos natunaw ang puso ni Luna sa sobrang kakyutan nito. Hindi niya napigilan ang sarili at hinawakan ang maliit nitong mukha at marahang kinurot ang malambot nitong pisngi. Darling, ngumiti ka naman palagi. Ang cute-cute mo kapag nakangiti ka. Pagkatapos maghilamos, bumaba silang dalawa para mag-almusal. Hindi nila nadatnan si Lucas. Dahil hindi binanggit ng mga kasambahay na kailangang hintayin siya bago kumain, naisip ni Luna na maaga na itong umalis papuntang trabaho. Matapos kumain, nakaramdam ng kaunting kaba si Luna. Paano ko aalagaan ang isang bata buong araw? Paano kung hindi ko siya maalagan ng maayos? Ngunit ang lahat ng kanyang mga pag-aalala ay naglaho. Sa umaga, nakaupo lang siya sa sofa habang nagbabasa ng script. Samantalang si Little Treasure naman ay nakadapa sa lamesa sa tabi, tahimik na nagbabasa o gumuguhit. Hindi nila ginulo ang isa't isa, at payapa silang nagkasundo. Paminsan-minsan, may mga kasambahay na darating upang magdala ng merienda at prutas. Pero napakalumanay ng kanilang kilos. Tila ba natatakot silang gambalin siya? Mukhang mas gusto ni Little Treasure ang tahimik na paligid. Kabanata 13. Sa isang sulok, maingat na pinagmasdan ng matandang Katie wala ang magkaparehang nasa sala. Isang babae at isang bata. Napansin niyang hindi man lang sinubukang lumapit ni Luna kay Little Treasure. Sa halip, buong umaga itong nakatutok sa pagbabasa ng kanyang script. Samantala, si Little Treasure ay abala rin sa pagbabasa ng mga libro o pagguhit, gaya ng nakasanayan. Walang kakaiba sa unang tingin, ngunit kung pagmamasdan ng mabuti, mapapansin mong panakaw siyang sumusulyap kay Luna paminsan-minsan. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Isang buhay na buhay ngunit mapayapang ekspresyon. Noong una, labis ang pag-aalala ng matandang Katie wala nang makita niya si Luna. Natatakot siyang baka niloloko lamang nito ang pinakamatandang anak ng pamilya, marahil dahil sa kanyang pambihirang kagandahan. Ngunit sa kanyang patuloy na pagmamasid, tila naman ligtas ang babaeng ito, o baka naman naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon upang kumilos. Napakaraming babae ang nagnanais maging Mrs. Lucas Ford. Lahat sila ay may kanya-kanyang paraan upang makuha ang pusong ito at maging madrasta ni Little Treasure. 2 taon na ang nakalipas mula nang muntik nang maganap ang isang trahedya. Isang pangyayaring halos ikawala ng batang Panginoon. Kaya naman simula nang makita niyang lubos na pinagkakatiwalaan ni Lucas si Luna at lalo pang hindi ito pinipigilan ni Lucian ay mas naging mapagbantay siya. Lalo pat halatang halata kung gaano kamahal ni Little Treasure ang babaeng ito. Kailangan niyang manatiling alerto. Hindi maaaring muling magkamali ang pamilya Ford. 2 oras na ang lumipas nang hindi namamalayan.
Nang matapos na ni Luna ang pagbabasa ng kanyang script, natapos na rin ni Little Treasure ang kanyang iginuguhit. Masayang lumapit ang bata upang ipakita ito sa kanya. Itinaas ni Luna ang kanyang ulo at agad na napuno ng gulat ang kanyang mukha. Ito, ako ba ito? Hindi niya inaasahan na sa kabila ng pagiging tahimik ni Little Treasure, ang estilo pala ng kanyang pagguhit ay nasa anyong Fauvism. Ang Fauvism ay isang estilo ng sining na gumagamit ng matitingkad at mabibigat na kulay, tuwirang brush strokes, at masidhing emosyon upang ipahayag ang pinakaloob-looban ng damdamin ng isang tao. Bagamat may kakaibang anyo ang kanyang pagguhit, naipakita nito ng buo ang kanyang mga katangian, kaya't agad niyang nakilala ang sarili sa obra ng bata. Niyakap ni Little Treasure ang kanyang likhang sining, tila nag-aalalang baka hindi ito magustuhan ni Luna. Ito ay, napakagaling. Pwede ko ba itong kunan ng litrato at gawing wallpaper sa phone ko? Hindi niya ito sinasabi upang purihin lamang ang bata. Sa totoo lang, gusto niya talaga ang ganitong estilo ng sining. Palagi siyang humahanga sa matitingkad na kulay at matapang na contrast. Sa kanyang simpleng kaalaman sa sining, masasabi niyang ang antas ng pagguhit ni Little Treasure ay hindi na basta-basta, para na itong obra ng isang tunay na maestro. Bahagyang pinagdikit ni Little Treasure ang kanyang mga labi, tila nahiya, saka biglang inabot ang kanyang obra kay Luna. Itinuro niya ang kanyang sarili. Para sa akin. Tumango ang bata. Salamat. Gustong-gusto ko ito. Agad niyang niyakap ang munting bata at ginawaran ng halik sa malambot nitong pisngi. Nagulat si Little Treasure sa hindi inaasahang kilos ni Luna. Saglit siyang natigilan, ngunit ilang sandali lang ay namula ng husto ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na dati tila laging malungkot, ay mas naging buhay at maliwanag. Habang nagkakasayahan silang magtiya, biglang narinig ni Luna ang mga yapot na bumababa mula sa itaas. Napatingala siya upang tingnan kung sino iyon. At nang makita niya kung sino ang bumaba sa hagdan, halos mapang-anga siya. Si Lucas, nakapambahay lamang, bahagyang magulo ang buhok, at tila bagong gising pa lamang. Tamad siyang bumaba sa hagdan, animoy hindi pa tuluyang nahihiwalay sa kanyang kama. Bagamat palaging gwapo si Lucas sa kanyang pangkaraniwang anyo, may kakaibang pamatay na karisma sa kanyang kasalukuyang itsura. Malayo ito sa dati niyang maayos at formal na posture. Ngunit dahil sa maluwag na pananamit, hindi maingat na hitsura, at tamad na kilos, tila mas naging mapanganib na nakakaakit ang kanyang datingan. Napaka-sexy niya. Walang gamot para rito. Napatitig si Luna ng matagal bago siya tuluyang nakapag-react. Mr. Ford, wala kang trabaho ngayon. Lunes ngayon, hindi ba? Tumango lang si Lucas. Day off ko ngayon. Naisip ni Luna na kamakailan lang ay ginugol nito ang kanyang oras at lakas upang makapirma ng isang malaking kasunduan. Kaya't ang magpahinga ngayon ay isang natural na gantimpala para sa kanya. Kaya naman pala, kahit si Big Boss pala ay marunong ding magpahinga at matulog ng mahaba. Sa di malamang dahilan, biglang naramdaman niyang tila mas lumapit ang distansya nilang dalawa. Ito ang unang beses na gumuhit si Little Treasure ng portrait ng tao, sabi ni Lucas matapos niyang makita ang iginuhit na larawan sa kamay ni Luna. Talaga. Ang saya naman. Ikinararangal ko yon. Tuwang-tuwang sagot ni Luna. Anong gusto mong kainin mamayang tanghali? Tanong ni Lucas. Mukhang hindi lang siya mananatili rito. Plano rin nitong pakainin siya. Magsasalita na sana si Luna nang biglang tumunog ang cellphone niya. Si Jasmine. May nakuha na naman kaya siyang maliit na role. Hello, Jas. Luna, may opening ceremony ang Land Under Heaven sa Grand Pearl Hotel mamayang alas 12. Huwag kang mahuhuli. Ano? Alas 12. Ngayong araw. Oo, ngayon. Jasmine. Bakit ngayon mo lang sinabi? Mag-aalas 11 na. Ano bang ngayon lang? Hindi ba isang oras pa bago magsimula? Isang oras. Ni hindi sapat yun para bumiyahe ako. Kailangan ko pang magbihis at mag-makeup. Problema mo na yun. Huwag mo akong istorbohin, busy ako. Ibababa ko na to. Agad na binaba ni Jasmine ang tawag. Jasmine. Fuck you. Sigaw ni Luna habang itinatapon ang cellphone niya.
Pagkasabi niya nito, natigilan siya. Natulala si Little Treasure. Pati si Lucas ay nagulat. Napahawak si Luna sa noo niya, gusto niyang lumubog sa lupa sa hiya. Masyado siyang nadala sa galit at nakalimutang nasa bahay siya ng mga Ford at higit sa lahat, may bata sa tabi niya. Hindi naman niya balak magkunwaring mahinhin sa harap ni Lucas, pero hindi rin naman niya gustong maging masamang impluwensya kay Little Treasure. Umubo siya ng 2 beses. Ah, Little Treasure, kalimutan mo na lang ang narinig mo, okay? Hinding-hindi mo dapat gayahin si tita at magmura, kasi hindi naman tao yung minura ko. Seryosong paliwanag ni Luna. Kumurap-kurap si Little Treasure at tumango, halatang hindi niya masyadong naintindihan. Napangiti si Lucas at nagtanong, anong nangyari? Napangiwi si Luna. Yung opening ceremony ng Land Under Heaven ay mamayang alas 12, pero ngayon lang ako tinawagan ng manager ko. Aabutin ako ng 50 minuto papunta sa Grand Pearl Hotel. Gusto ba nilang humarap ako sa media ng walang makeup? Bakit hindi? Kahit wala kang makeup, maganda ka pa rin. Natigilan si Luna. Hindi niya inasahan na magiging ganito ka-smooth si Lucas. Napakamot siya sa ulo at bahagyang umubo. Salamat sa compliment, Mr. Ford, pero nakakahiya kung wala man lang akong basic makeup. At ang mas malaking problema, wala akong matinong damit. Ang daming media roon. Nakaka-stress to. Hintayin mo lang. Itinaas ni Lucas ang kamay na parang sinasabing huwag siyang mataranta, saka tumayo at lumabas ng courtyard para tumawag. Kabanata 14. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang isang lalaki, hingal na hingal. CEO Ford, dala ko na ang lahat ng kailangan. Gusto nyo bang simulan na? Ang bagong dating ay naka-ripped jeans at gray cotton jacket. May suot siyang matangkad na asol na hikaw sa kaliwang tenga. Nagulat si Luna. Pamilyar sa kanya ang lalaking ito. Siyempre, ibig sabihin lang noon, kilala niya ito pero siguradong hindi siya nito kilala. Si Arthur, isang sikat na makeup artist sa Golden Age Entertainment at personal stylist ng tanyag na aktres na si Sumimoto. Isa siya sa mga pinakamagagaling sa industriya. Isang taong maaari lang niyang panoorin mula sa malayo. Sino siya? Nagtatakang tanong ni Luna. Hindi mo siya kilala, sagot ni Lucas. Siyempre naman, si Arthur yan. Pero bakit mo siya pinatawag? Para ayusan ka, siyempre, sagot ni Lucas, parang simpleng bagay lang ito para sa kanya. Nanlaki ang mata ni Luna. Lumapit siya kay Lucas at mamulong, gumamit ka ng isang tao mula sa Golden Age Entertainment para ayusan ako. Sigurado ka. Hindi mo ba alam na nasa ilalim ako ng Starlight Entertainment? Magkaaway ang dalawang kumpanya na yan. So what? Sagot ni Lucas, tulad ng isang tunay na domineering CEO. Nabilaukan si Luna, halos hindi makapagsalita. Big Boss, alam ba ng mga empleyado mo na ginagamit mo ang sarili mong tao para tulungan ang isang artista mula sa ibang kumpanya? Malinaw na hindi. Dahil ang sikat na makeup artist na ito ay halatang hindi man lang siya kilala. Hindi naman katakataka, dahil isa lang siyang hamak na artista sa industriya. Sa puntong ito, gusto na lang niyang lumuhad kay Lucas. Ang Golden Age Entertainment ay isa sa mga subsidiary ng Ford Corporation. Bagamat si Lucia na ngayon ang namamahala sa Golden Age, ang tunay na may-ari nito ay si Lucas mismo. 5 taon na mula nang pumasok ang Ford Corporation sa industriya ng entertainment, at nang binili nila ang Golden Age, agad nilang itinayo ang kanilang sariling imperyo. Nagawa pa nilang maging kakompetensya ng Starlight Entertainment, ang pinakamatagal at nangungunang kumpanya sa industriya. Dahil dito, kitang-kita ang matinding alitan sa pagitan ng dalawang kumpanya. Mula sa mga artista, manager, stylist, hanggang sa mga assistant. Hindi sila maaaring maghalo. Sa tuwing nagkakasabay ang mga artista mula sa dalawang kampo sa iisang set, siguradong may tensyon. Waring walang pakialam si Lucas habang tumingin sa kanyang relo. Nasa tapat na ang minivan. Maaari kang mag-makeup at magbihis habang nasa biyahe. Aabot ka sa oras. Nasa iyo kung gusto mong pumunta o hindi. Gusto nang sumabog ng ulo ni Luna sa inis, pero sa huli, nagngit-ngit siyang sumagot,
pupunta ako. Kung si Lucas mismo ay walang pakialam, bakit pa siya mag-aalala? Ngunit laking gulat niya nang mapansing sumama rin si Lucas. Sandali. Sasama ka rin. Sino pa bang magmamaneho? Sagot nito nang walang kagatol-gatol. At gusto ka pang makasama ni Little Treasure ng mas matagal. Muli na naman niyang ginamit ang tono niyang parang batas ang lahat ng sinasabi niya. Mahigpit na tumanggo si Little Treasure. Sige na nga. Sa huli, sumakay silang apat sa minivan. Kasama ang stylist na si Arthur. Hindi man lang nagpalit ng damit si Lucas, nagmaneho siya na naka-casual homeware lang, samantalang si Luna at Arthur ay nasa likuran. Nakadapa naman sa upuan si Little Treasure, nanunood habang inaayusan siya. Maingat na pinagmasdan ni Arthur si Luna. Kita sa kanyang tingin ang paghanga. Perpekto ang facial features mo at maganda ang kutis mo, halos wala akong kailangang gawin. Isang light makeup lang ang ilalagay ko. Saan ka pupunta ngayon, miss? Kailangan kong piliin ang tamang kasuotan para sa iyo. Opening ceremony lang ng isang pelikula. Hinding-hindi niya maaaring aminin na mula siya sa Starlight at baka gulpihin siya. Mabuti na lang at hindi na siya masyadong tinanong ni Arthur. Tumanggo lang ito bilang pag-unawa at saka nagpatuloy sa kanyang trabaho. Nang malapit na sila sa venue ng opening ceremony, tapos na ang lahat, makapatrula ulo hanggang paa, pulido ang ayos ni Luna. Saktong-sakto ang timing nila. Huminto ang sasakyan at lumingon si Lucas mula sa kanyang upuan, ang isang braso ay nakapatong sa sandalan. Medyo kinabahan si Luna. Ayos lang ba ang itsura ko? Hindi masama. Mula sa isang taong kasing tipid magsalita ni Lucas, malaking papuri na ito. Lalo na't nakatingala si Little Treasure sa kanya, nakanganga at parang humahanga. Biglang napuno ng kumpiyansa si Luna, mahigpit niyang niyakap ang bata at nagpaumanhin, "Darling, pasensya na, hindi ko natupad ang pangako ko. Pero babalik agad si tita pagkatapos ng trabaho, okay?" Mahigpit din siyang niyakap ni Little Treasure bago ito marahang bumitiw, nagwawagayway ng pamamaalam. Alam niyang nagmamadali ito. Habang papalayo siya, napatingin siya sa mag-ama na naiwan sa sasakyan. Isang kakaibang init ang bumalot sa kanyang puso. Matagal na siyang nakikipaglaban mag-isa. Ngayon lang niya muling naramdaman ang ganitong klase ng init at pag-aaruga. Nang umalis na si Luna, natural na pumalit sa driver's seat si Arthur. Hindi na napigilan ni Arthur ang kanyang kuryusidad. Habang nagmamaneho, maingat niyang tinanong, "Boss, sino po yung babae kanina? Bagong recruit ba natin? Bakit hindi ko pa siya nakita? Diyos ko. Ang big boss nila, may babae." Mababaliw siya sa balitang ito. Walang pagmamadali si Lucas habang ipinatong ang kanyang baba sa kanyang palad. Isang artista mula sa Starlight. Nanigas at hindi nakapagsalita si Arthur, para bang napalunok ng isang buong lemon. "Big boss, pinayagan mo akong ayusan ang isang artista mula sa Starlight. Bakit biglang nagtatrabaho ang boss namin para sa kabilang panig? Kahit si Second Young Master Lucian, hindi kailanman dumidikit sa mga taga-Starlight. Kung si Lucian ang nasa posisyon niya ngayon, malamang ay binahan na ng litanya ng reklamo ang sasakyan. Pero dahil si Lucas ang kasama niya, wala siyang magawa kundi lunukan ang lahat ng nais niyang sabihin. Kahit pa siya maputulan ng dila, hindi siya maglalakas loob magreklamo. At ang hindi rin niya magawang bitawan ay ang isang palaisipan. Yung hindi kilalang artista mula sa Starlight, hindi kaya siya ang magiging Mrs. Ford balang araw. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang paamuin ang batang prinsipe ng pamilya Ford. Siguradong hindi siya basta-basta. Kabanata 15. Sa opening ceremony ng Land Under Heaven. Nagtipon ang lahat ng cast at crew. Ang mga ilaw ay kumikislap ng sunod-sunod, at napakaraming media outlets ang naruroon. Mayroon ding isang malaking grupo ng mga fans sa outer ring na dumating matapos marinig ang balita. Karamihan ng media outlets ay nakatutok sa female lead, si Snow Windsor, at ang male lead, si Troy Prescott. Isa sa kanila ay ang kumikinang na bituin mula sa Starlight Entertainment, at ang isa naman ay isang sikat na aktor na nanalo ng Oscar.
Ang pagsasama ng isang gwapong lalaki at isang magandang babae ay natural na nakakuha ng atensyon ng lahat. Snow, alam namin na ito na ang pangalawang pagkakataon mong makatambol si Troy sa screen, handa ka bang magbigay ng iyong puso sa isang lalaki tulad ni Troy sa totoong buhay? Haha, si Troy ay kaakit-akit, pero hindi mangyayari iyon. Wala na akong puwang sa puso ko para sa kanya. Nagsimulang magingay ang media nang marinig iyon. Isang taon na ang nakaraan nang ipahayag ni Snow Windsor na may boyfriend siya. Naghanap ang mga tao ng mga insider news at natuklasan na ang boyfriend niya ay anak ng CEO ng Sullivan Corporation, si Yuan Sullivan. Mayroon itong status at pera, at maganda pa ang itsura. Lahat ng tao ay inggit sa kanilang relasyon. Bagamat nalungkot ang mga fans. Hindi na kasing tindi ng dati ang pagtutol ng mga fans sa kasal. Karamihan sa kanila ay umaasa na makakakita ng mabuting asawa ang kanilang idolo. Hindi lumubog ang kasikatan ni Snow matapos niyang ipahayag na may boyfriend siya. Sa halip, lalo pa niyang napanatili ang kasikatan gamit ang mga paksang tulad ng gwapong at mayamang boyfriend, at winner sa buhay. Si Troy, na nasa tabi niya, ay magaling mag-follow up. Agad niyang inilagay ang kamay sa dibdib at nagkunwaring nasaktan ang puso. Jungshi, anong kalupitan mo naman? Ibinigay ko na ang lahat sa iyo pati ang puso ko. Ang karakter ni Snow sa pelikula ay isang babaeng nagngangalang Jungshi, at si Troy naman ay gumanap bilang isang prinsipe. Natawa ang mga reporter at tinukso si Troy sa isang magaan na paraan. Bukod sa mga aktor ng mga pangunahing papel, ang aktres na gaganap sa supporting female lead ay siyang pinakakapansin-pansin. Ang karamihan ay nakatutok kay Gilbert Gozon, ang direktor. Director Gozon, nasaan ang aktres na gaganap bilang si Gong Sun Lee? Darating ba siya ngayong araw? Siyempre. Totoo bang tinanggihan niyo si Jia Quinn dahil hindi siya maganda nang mag-audition siya para sa papel na ito? Halatang gusto nilang mangagaw ng atensyon sa pamamagitan ng ganitong klaseng tanong. Ngunit matagal nang bihasa si Director Gozon. Mabilis niyang sinabi, may mataas kaming pamantayan pagdating sa hitsura para sa papel na Gong Sun Lee, ngunit ang itsura ay isa lamang sa mga pamantayan na ginagamit namin sa pagpapasya. Walang problema sa hitsura ni Jia Quinn, ngunit hindi siya tumugma sa hinahanap namin sa pakiramdam ng karakter. Narinig namin na rookie ang gaganap bilang Gong Sun Lee. Dahil sa pagiging demanding ng papel na ito, sa biglaang pagpili ng isang rookie, kaya ba niyang ganap na matugunan ang mga inaasahan? Ano bang nangyayari sa mga reporter ngayon? Hindi ba nila nakuha ang bonuses nila? Tinutokso nila ang supporting female lead sa mga tanong na ito. Para sa tanong na iyan, maghintay na lang kayo hanggang mailabas ang pelikula, at makikita ninyo. Ayaw pa ring magpatalo ng mga reporter at muling tinanong ng agresibo, Director Gozon, mas maganda ba ang aktres na gaganap bilang Gong Sun Lee kaysa kay Jia? Hindi ba nila narinig ang sapat na sagot? Oo. Mas maganda siya kay Jia. Ano ngayon kung isang beauty na hindi matatawaran? Hintayin ninyo na lang at tingnan nyo si Luna Windsor kung may lakas pa kayong purihin si Jia Quinn. Tungkol dito, may kanya-kanyang kagandahan ang bawat isa. Malalaman ninyo pagdating niya. Halos nagsisimula ng mag-init ang ulo ni Director Gozon sa paulit-ulit na tanong na ito. Ngunit sa oras na iyon, habang tinitingnan ang mga ulo ng mga reporter, nakita niya ang isang pamilyar na mukha na lumalapit sa simula ng red carpet. Napatigil siya ng 3 segundo bago nakapag-isip muli at ngumiti. Well, speaking of the devil, makikilala niyo na siya. Tama nga siya. Nang lumingon ang mga reporter sa direksyong itinuro niya, halos lahat sila ay natulala. Si Luna ay nakasuot ng magenta lace dress. Ang disenyo nito ay perpektong humapit sa kanyang bewang, habang ang kwelyo ay bahagyang naglantad ng kanyang mga collarbone. Ang kulay na ito ay mas mahirap dalhin kaysa sa purong pula, at ang lace ay isang mapanganib na material. Kahit gaano pa kaganda ang disenyo, karamihan sa mga tao ay nagmumukhang badoy o hindi bagay dito. Pero sa katawan ni Luna, parang ang damit mismo ang ginawa para sa kanya. Lalo nitong pinalutang ang kanyang kagandahan, ginagawang mas kaakit-akit at mas mainam siyang tingnan sa mata ng lahat. Nang una itong piliin ng stylist,
Nag-aalinlangan pa si Luna kung kaya ba niyang dalhin ito. Pero nang maisuot niya, napagtanto niyang mali siya. Talagang iba ang mata ng godly hand ng Golden Age Entertainment. Mas kilala pa siya nito kaysa sa kanyang sarili, kahit ngayon lang sila nagkita. Kahit pa unang beses ni Luna na lumakad sa red carpet bilang aktres. Marami na siyang ginampan ng karakter na may iba't ibang propesyon, kabilang na ang pagiging celebrity. Kaya naman, naging madali para sa kanya ang maglakad sa harap ng mga kamera. Ang bawat hakbang, ngiti, at galaw niya ay sakto sa anggulo ng mga lente. Lahat ng ekspresyon niya ay perpekto. Mas matagal pang natulala ang mga reporter kaysa kay Director Gozon. Nang tuluyan silang magising mula sa kanilang pagkabigla, hindi nila alam kung ano ang uunahin nilang isipin. Ito ba si Luna Windsor? Siya ang gaganap bilang Gong Sunlee. Isang baguhang artista na wala pang kahit anong sikat na proyekto. Hindi ba siya? Sobrang ganda. Wala silang ibang mahanap na tamang salita. Wala nang mas angkop na description. Siya ay talagang maganda. Doon nila naintindihan kung bakit kakaiba ang reaksyon ni Director Gozon kanina nang pilitin nila siyang sagutin kung sino ang mas maganda kina Luna Windsor at Gia Queen. Isang katawa-tawang tanong. Dahil sa harap ng isang maladyosang kagandahan na tulad ni Luna, kahit ang isang sikat at magandang artista tulad ni Gia Queen ay magmumukhang ordinaryo. At hindi lang ito tungkol sa hitsura niya. Ang kanyang presence mismo ang nagpapahiwatig ng pagiging kakaiba niya sa ibang mga baguhang artista. Ang kanyang kilos at posture ay elegante, may casual na kumpiyansa, ngunit may likas na karangyan. Lumakad si Luna patungo sa gitna ng red carpet at nag-pose ng ilang beses para sa mga cameraman. Pagkatapos, humarap siya, kinuha ang panulat mula sa tray, at pinirmahan ang kanyang pangalan sa media wall. Ang simpleng paglingon niyang iyon ay nagdulot ng isang alon ng pagkasabik at walang tigil na shutter clicks. Ang gown ay may backless design, isa sa mga dahilan kung bakit ito pinili ng stylist. Dahil ang likod ni Luna, ang kanyang balikat at mala-eskulturang shoulder blades ay isa sa kanyang pinakakaakit-akit na bahagi. Napakagandang tanawin para lang takpan. Karamihan sa mga babaeng artista ay nagpapakita ng cleavage para makakuha ng atensyon sa red carpet, pero si Luna ay pumili ng ibang ruta, at lumutang siya sa itaas ng lahat. Matapos, mapuko, ang libo-libong shots ng kamera, oras na para sa interview. Pero kawawa ang mga reporter ngayong gabi. Dahil lahat ng mga tanong na inihanda nila tulad ng, sa hitsura mong yan, tingin mo ba kaya mong gumanap bilang isang mapanoksong karakter tulad ni Gong Sunlee? Sino sa tingin mo ang mas maganda? Ikaw o si Gia Queen? Totoo bang napili kang artista sa hindi tamang proseso? Lahat ng iyon, biglang naging walang kwenta. Dahil kahit sino, hanggat hindi sila bulag ay makikita na walang daya ang naganap. Si Luna mismo ang patunay kung bakit siya ang perpektong Gong Sunlee. Dahil dito, napilitan silang mag-improvise ng mga bagong tanong. Miss Windsor, ang gown mo ba ay isang custom-made piece mula kay Karl Lagerfeld? Natigilan si Luna. Ano raw? Wag mo akong lokohin, custom gown ito mula kay Karl Lagerfeld. Sa madaling salita, basta na lang niyang sinuot ang isang damit na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Evil King Ford, anong nasa isip mo? At mas lalo pang tumindi ang kanyang gulat nang may isa pang reporter na inisa-isa ang mga brand ng bawat suot niya, bago nagtanong. Miss Windsor, si Arthur ba ang stylist mo? Ano? Pati yun nahulaan mo. Anong klaseng mata meron kayo? Hindi, siguro na malikmata lang ako. Sa kabutihang palad, bago pa man makasagot si Luna, umatras na rin sa tanong niya ang reporter. Malamang, naalala niyang taga Starlight Entertainment si Luna. Paano magiging stylist niya si Arthur, gayong siya ang personal stylist ni Sumimoto ng Golden Age. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe to my YouTube channel, Filipino Audio Novel, and click the notification bell button para sa marami pang update. Maraming salamat po.